Sa pananaw ko, ang pagiging mayaman ay hindi sukatan sa tagumpay. Kasi sa atin, meron tayong kanya-kanyang perspective pagdating sa sukatan ng pagiging matagumpay ka sa buhay mo. Merong iba, gumagawa ng mabuti sa kapwa, at kung tingin mo naman satisfy ka kung ano nangyayari sa buhay mo, naging masaya ka, tumutulong ka, at syempre, hindi lang lahat sa yaman tumatakbo yung buhay ng tao Minsan, okay yung pamilya mo, walang sakit, syempre malapit sa Diyos yung pamilya natin. So yun, para sa akin hindi siya sukatan. Although maaaring makatulong sa'yo yung pagiging mayaman, pero bonus na lang yun kumbaga, magagaling sa Diyos. Masasabi mo lang po kasi sa sarili mo na nagtagumpay ka kung yung sa part mo ginawa mo lahat. Halimbawa, sa school or work, ginawa mo yung part mo at may napatunayan ka sa sarili mo. Kontento po ako sa kung anong meron ako. Tapos po, masaya rin po ako sa ginagawa ko. Kaya kahit hindi man kami mayaman, hindi man kami namulat sa marangyang pamumuhay, pero magkakasama kami at okay naman kami magkakapatid, oks na po sa akin. Wala kang sakit, okay ka naman, physically and mentally, okay na yun. Hindi po. Narinig ko lang sa mga mayayaman na pag na-interview sila, may hinahanap pa silang meaning sa buhay. Hindi lang puro pera, ganun. Kahit napasa kanila na yung mga bagay-bagay, napaka-komportable na buhay, may hinahanap pa rin silang sense. At yun yung kalimitan, napupunta rin sa mga kanilang sinasabi na magbigay sa kapwa. Andun po yung katuwaan nila Kumbaga, anong sense kung meron ka nito? Kundi, kaya may mga mayaman na nagbibigay sa mga mahihirap. Kasi para bang meron silang nafe-feel na-feel yung kanilang kalooban ng saya kapag nakapagbigay sa mga nangangailangan. Yun lang yung naano ko. Kaya tingin ko, hindi sapat yon sa pagtagumpay. Ang tunay na tagumpay, yung maging masaya ka. Kasi hindi naman directly proportional yung dami ng pera sa happiness ng tao. Kaya naniniwala ako, hindi sapat ang natagumpay na kapag mayaman ka. Ang kayamanan mahalaga lalo sa panahon natin. Nakakatulong ito sa seguridad, sa kaginhawaan. Pero kung kayamanan lang ang basihan, maraming aspeto ng buhay hindi kayang sukatin ng kayamanan. Katulad ng pamilya, kaligayahan, kalusugan. Mayaman nga, dahil naman sa kayamanan, napapabayaan yung sarili. Dahil sa kayamanan, napapabayaan yung pamilya. Ganon. Hindi para sa akin, hindi kayamanan ang pagiging sukatan ng tagumpay. Hindi. Kasi daw yung pagkakaroon natin ng pera, malaking essential sa ngayon sa pang-araw-araw para mabuhay, para makaraos sa isang araw, ganun daw. Pero ang kayamanan kasi, hindi siya nagbibigay ng sense of parang seguridad na sa kaisipan. Pwedeng maraming mayaman na maraming iniisip, na maraming problema, iniisip kung paano niya ma-maintain yung kayamanan niya o kaya pagiging mayaman kasi may advantage din siya. Sa pagiging mayaman natin pagkakaroon ng pera, mas may chance tayong makatulong sa mga kapwa. Though hindi naman sukatan yung pagkakaroon ng pera para makatulong sa kapwa. Kahit na ganun, kunyari mayaman ka, may sense ng fulfillment pag nakakagawa ka ng mabuti sa kalooban. Para sa akin, ayun yung sukatan ng pagiging matagumpay. Siguro, oo. Kasi nagsikap ka sa buhay, pinaghirapan mo yun para ka makarating doon. Ganun. Kaya nagtagumpay kasi pinaghirapan mo, galing sa yung pinagpawisan, nagtrabaho ka para makarating ka sa ganung posisyon sa buhay mo. Tapos sa uli, dahil nagsumikap ka, nagtagumpay ka. Sa pananaw ng psychology, ang pagiging mayaman ay hindi sapat na sukatan ng tagumpay. Dahil ang tunay na fulfillment ay nakabatay sa well-being, relationships, at sense of purpose.
Ipinapakita ng mga pag-aaral na kahit tumaas ang kita, hindi ito laging katumbas ng pangmatagalang kaligayahan o satisfaction sa buhay. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa tunay na sukatan ng tagumpay? Let us read in the book of Revelation, Apokalipsis 3:17. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman, at ng mapuputing damit, upang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran, at ng pangpahid sa mata, na ipahid sa iyong mga mata, upang ikaw ay makakita. Meron tao, ang sabi ng Apokalipsis, sabi niya, ako'y mayaman, di ako nangangailangan ng anuman. Pero ang assessment sa kanya ng Diyos, he is spiritually bankrupt. Sabi kasi ng Diyos, hindi mo nalalaman na ikaw ay aba, maralita, dukha, bulag, at hubad. In spite of the fact na ang paniwala niya, he is fulfilled. He have everything in life. But the God, the most powerful God who knows everything in a person, says, you are wretched, you are miserable, poor, blind, and naked. Sa 18, sabi niya, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. Merong mga tao considered as victorious or successful, but spiritually, they are bankrupt. Meron tao successful in life, in terms of this world, but spiritually, a failure.